Isang araw habang inaasikaso ng programmer na si Ichiro Suzuki ang video game na tinatapos ng kanilang team ay nilapitan siya ng katrabaho niya na si Toby. Ito ay para ipaalam sa kanya ang komento ng kanilang kliyente na parang masyadong mahirap umano ang game para sa mga baguhan at kailangan nila itong ayusin. Naisip niya na mas mabuti siguro kung gamitin na lang nila ang dati nilang ideya. Pero kailangan niya munang asikasuhin ng mga bugs dito at gusto niya na ipakumpirma muna nila ito sa kanilang kliyente. Sa sobrang dami ng problema ng game ay naging abala siya masyado dahilan para mawala na siya ng oras kahit maligo man lang. Makalipas ang ilang araw nang matapos niya nang maresolba ang mga bugs ay nagkaroon na din siya sa wakas ng pagkakataon na magpahinga. Ngunit ilang sandali lang pagkapikit niya ay bigla na lang siyang nagising at nasa ibang lugar na siya. Naisip niya kaagad na nananaginip na naman siya sapagkat ilang beses na din siyang nanaginip na may inaayos na bug. Nang makita niya ang interface ay nagtaka siya na nakokontrol niya ito gamit ang kanyang isip. Napansin niya din ang pangalan niya dito na Sato na siyang palagi niyang ginagamit sa kanyang mga test characters. Dito niya na din nalaman na nasa Dragon's Valley siya at napansin niya sa di kalayuan na parang may papalapit sa kinaroroonan niya na sa tingin niya ay mga kalaban. Ang available lang ngayon sa kanya ay 3 meteor rains at isang map reveal na siyang napagdesisyonan nilang ilagay para matulungan ang bagong players. Nang ginamit niya ang map reveal ay nalaman niya ng mga elite lizard na may level 50 ang mga papalapit. Ang problema pa ay parang alam ng mga ito ang kinaroroonan niya. Pagka-atake ng mga ito gamit ang mga pana ay nadaplisan siya sa mukha kaya dito niya na naramdaman na parang hindi lang ito isang panaginip lang. Sa takot na masawi siya dito ay ginamit niya ang mga meteor rains pero hindi ito gumana. Akala niya ay isa na naman itong bug pero ilang sandali lang ay dito na nagsibagsakan ng mga bulalakaw. Sa sobrang dami nito ay wala nang nagawa pa ang mga elite lizard dahilan para tumaas din bigla ang kanyang level. Ngunit may isa pa palang elite lizard na nakaligtas kaya napilitan siya na labanan ito. Pero dahil sa sobrang taas na ng kanyang level ay madali niya na lang din itong natalo. Habang nagpapahinga siya ay sinubukan niyang mag-logout pero hindi niya ito magawa. Nang mapansin niya ang paghilom kaagad ng kanyang sugat ay dito niya na nalaman na level 310 na pala siya. Sa isip-isip niya ay ito siguro ang rason bakit mabilis lang niyang natalo ang Elite Lizard. Maliban sa puro na nakamax ang kanyang mga stats ay na-master niya na din ang Meteor Rain. Napagpasyahan niya na subukan ito habang may pagkakataon pa siya. Ngunit nang sinubukan niya na ito ay nagulat siya na mas lumakas pa pala ito ng sobra. Buti na lang ay napasok siya sa barrier bago pa siyang maabutan ng mga nagsitilapon ng mga bato. Dahil napakadelikado ng spell na ito ay napagdesisyonan niya na i-disable na lang muna ito. Bigla siyang nakaramdam ng uhaw at buti na lang din ay may item siya na water pouch. Katapos niyang uminom ay tiningnan niya kung ano pa ang laman ng kanyang storage at nalaman niya na sobrang dami din pala ng kanyang pera. Dahil mayroon din ditong ibang costume ay minabuti niya na magpalit ng kanyang suot. Kinabukasan ng umaga ay una niyang pinuntahan ng Warriors Fort at pagkadating niya dito ay nakita niya na sa mapa ang syudad ng Seryu. Sa di kalayuan ay napansin niya ang mga kawal at ang wyvern na may level 30. Tiningnan niya ito sa himpapawid at sakto namang nabangga siya nito. Buti na lang ay may mataas siyang endurance kaya hindi siya nasaktan. Sinubukan pa ng wyvern na umatake sa kanya pero matapos niya itong batuhin ay natakot ito kagad at nagpa siya na umalis. Nakita niya sa mapa na patungo ito sa mga kawal kaya dali-dali siyang nagtungo dito. Dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga kawal ay in-upgrade niya ang kanyang language skill. Nilabanan nila ang wyvern pero kahit anong atake ang ibato nila ay hindi pa din nila ito mabigyan ng matinding pinsala. Sinubukan ng kanilang mage na si Zina na pigilan ito ngunit sinanggalang nito ang kanyang atake dahilan para tumilapon siya ng malayo. Dito na kumilo si Ichiro para saluhin ito at katapos ay dinala niya ito sa ligtas na lugar. Labis ang pasasalamat nito sa ginawa niyang pagligtas sa buhay nito at nang magpakilala siya ay nagpakilala din ito sa kanya. Bigla naman siyang inatake ng mga kasamahan ni Zina na sila Lilio at Iona sa pag-aakala na isa siyang kalaban. Para mapakalma ang mga ito ay sinabi niya na isa siyang mangangalakal pero dahil sa meteorites ay natakot ang kanyang kabayo kaya iniwan siya nito dala-dala ang lahat na gamit niya. Ngunit hindi kaagad naniwala ang mga ito sa kanya kaya gumamit na siya ng persuasion trickery skill. Matapos niyang mapaniwala ang mga ito ay pinasama na siya sa Seryu para umano mabigyan siya muli ng mga bagong dokumento na nawala sa kanya. Pagkadating nila ng syudad ay umalis muna si Zina para magpasa ng report kaya si Iona na lang ang sumama sa kanya. Pagkapasok nila ay pinahawak sa kanya ang Yamato Stone para makita ang kanyang status o ibang impormasyon na ilalagay sa kanyang dokumento. Kumpara sa totoo niyang stats ay iba ang lumalabas dito kaya wala nang masyadong naging tanong pa sa kanya.
Maliban sa kanyang dokumento ay binigyan na din siya ng entry visa na may 10 araw lang na validity. Pagkalabas nila ay itinuro muna sa kanya ni Iona ang ina pwede niyang tuluyan at dito na sila naghiwalay. Habang papunta siya sa ina ay hindi niya maiwasan bilang isang game creator na mamangha sa kanyang mga nakikita. Bigla na lang may humawak sa kanyang isang babae na nagngangalang Martha at ito pala ay para dalhin siya sa gate-in kung saan din siya patungo. Pagkapasok nila ay nakilala niya naman ang ina ni Martha na si Mosa. Dahil nagugutom siya ay napagpasyahan niya na kumain muna pero dahil nakapatay na ang apoy sa kusina ay quiche na lang ang available. Inutusan naman si Martha ng kanyang ina na linisin ang kwarto na iniwanan ng mga duwag umano ng mga mangangalakal. Natakot pala ang mga ito nung bumagsak ang mga bulalakaw sa pag-aakala na nakikipaglaban ng Demon Lord sa mga dragon kaya nalaman niya na may Demon Lord at hero din pala sa mundong ito. Bigla namang may tumawag kay Mosa kaya iniwan muna siya nito. Ilang sandali lang habang kumakain siya ay lumapit sa kanya si Martha. Naisipan niya na tanungin na din ito kung may alam itong nagbebenta ng general supplies. Buti na lang ay may alam itong tindahan na sakto sa hinahanap niya kaya nagboluntaryo ito na samahan siya. Habang patungo na sila sa tindahan ay may nakita siyang mga demi-human na alipin na pinapagalitan ng isang lalaki. Minabuti niya na lumapit sa mga ito para uwatan ng lalaki at dahil sa kanyang poker face skill ay napaalis niya ang lalaki. Matapos niyang tulungan ng mga demi-human ay parang nabahala si Martha na masyado siyang mabait sa mga demi-humans. Dito niya na nalaman na kinamumuhian pala ng mga tao ang mga demi-humans sa kadahilan ng marami sa kanila ay mga bandido na perwisyo sa mga hunter at magsasaka. Nang magpatuloy sila sa paglalakad ay minabuti nila na magtingin-tingin na din sa ibang tindahan na nadadaanan nila. Ilang sandali lang ay nagkatinginan sila ng isa ding alipin na si Arisa na may kakaibang title. Pagkabalik nila ng ina ay dito niya na din nakilala ang isa pa sa katulong ng ina si Yuni. Pagsapit ng gabi habang nagpapahinga na siya sa kanyang kwarto ay muli niyang inisip ang mga nangyari simula nung mapunta siya sa mundong ito. Dito lang niya napagtanto na ang mga nakikita niya sa mundong ito ay hindi hawig sa games o sa kahit anong kwento na alam niya. Kaya muli na naman siyang nanghinala na baka hindi talaga siya nananaginip lang. Sa kagustuhan niya na makakuha ng iba pang impormasyon ay napagpasyahan niya na lumabas ng inn. Sa ngayon ay prioridad niya pa din ang magsaya habang pinagmamasdan ang mundong ito at pangalawa sa prioridad niya ay makahanap ng paraan para makabalik. Sa pamamagitan nito ay siguradong marami din siyang matututunan bilang isang game creator. Kinabukasan ng umaga ay ginising siya ni Martha dahil may bisita umano siya. Ito pala ay si Zina na nagboluntaryo na ipasyal siya sa syudad dahil off-duty umano ito. Hindi niya naman ito tinanggihan at kaagad silang lumakad. Halos lahat na pagkain na kilala sa syudad ay gusto ni Zina na ipatikim sa kanya. Nang bumili sila ng fried dragon wings ay aksidenteng nabangga si Zina ng isang bata dahilan para mamantsahan ang kanyang damit. Bigla namang may lumapit sa kanila na gustong mag-alok ng tulong dahil kaya umano nito na matanggal ang mantsa gamit ang everyday magic. Nagngangalan itong Jimana at tinanggap nila ang alok nito. Matapos nitong masolusyonan ang problema ni Zina ay nakuha din ni Ichiro ang skill na everyday magic. Nang maipagpatuloy na nila ang kanilang pamamasyal ay nagtungo naman sila sa Palayon Temple. Nakita ni Ichiro dito ang painting ng hero kaharap ang Demon Lord. Hawak ng hero ang kanyang espada na nagliliwanag lang kung ang hero mismo ang humahawak dito. Bigla namang dumating ang priestess na si Orna na siyang nagsisilbi kay Goddess Palayon kaya ipinakilala na din ito ni Zine kay Ichiro. Pagkalabas nila dito ay naisipan ni Ichiro na tingnan ang kanyang mga titles at dito lang niya nalaman na isa na din pala siyang God Killer. Nalaman niya mula sa kanyang log na nakuha niya pala ito nung gumamit siya ng meteor shower. Pakiramdam niya tuloy ay parang gumagamit siya ng hack sa mundong ito kaya kailangan niya mag-ingat para hindi siya makagawa ng isang bagay na magdudulot ng kaguluhan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pamamasyal ay marami pa siyang nalaman tungkol sa kasaysayan ng mundong ito. Nalaman niya na ang hero pala ay naisusuman gamit ang Great Magical Ceremony sa Saga Empire na mas kilala bilang Hero Summoning. Ilang sandali lang ay napadaan sila sa plaza kung saan hinihimok ng head priest ng Zykan Temple na bumili ng kanyang divine rocks para parusahan ng mga demi-human dahil mga demon umano ang mga ito. Dahil dito ay kagad na bumaba si Zina para pigilan ang kanilang ginagawa. Hinanap naman ni Ichiro ang may-ari ng mga demi-human at nakita niya ito sa di kalayuan na si Urs na patawa-tawa lang. Miyembro ito ng Sewer Rats Guild kaya hinanap niya ang iba pang kasamahan nito. Nang makita niya na ang mga ito ay kaagad siyang kumilos para pigilan sila. Isa-isa niyang pinatulog ang mga ito ng pasekreto habang abala si Zina sa pagprotekta sa mga demi-humans. Ilang sandali lang ay tumulong na din kay Zina ang priest ng Galreon Temple.
Nang mapatulog na ni Ichiro si Earth ay dinala niya ito kagad sa harap ng mga tao. Sinabi niya sa mga ito ang plano nila Earth na utuin lang sila para mapabili sila ng mga Divine Rocks. Naisip ng isa sa mga ito na si Earth siguro ang nakikipagsabuatan sa demon kaya dito na naalala ni Ichiro ang isang demon na na-detect niya. Nasa loob lang pala ito ni Earth kaya inatasan ni Zine si Ichiro na ilayo sa lugar ang mga demi-humans dahil hihingi muna umano siya ng tulong. Matapos mapakawala ni Ichiro ang mga demi-humans ay bigla namang nagcast ng teleportation spell ang demon kaya nang magising sila ay nasa isang labyrinth na sila. Dahil dito ay nakuha niya ang skill na Labyrinth Explorer. Bago sila maghanap ng daan para makalabas dito ay inasikaso niya muna ang mga demi-humans na pinangalanan niyang sila Liza, Pochi at Tama. Katapos nilang kumain ay binigyan niya ng sandata si Liza dahil ito lang ang may combat skill sa kanilang tatlo. Nagsilbi naman nilang mata si Tama at nagagamit din nila ang matalas sa pang-amoy ni Pochi. Ilang sandali lang ay nakakita sila ng halimaw sa isang silid at kaagad naman itong iniligpit ni Ichiro gamit ang kanyang magic gun. Kumuha siya ng isang galamay at ginawa niya si Liza ng sibat dahil sa skill nitong spear. Kinuha naman ni Liza ang core ng halimaw dahil pwede nila itong maipagpalit sa mga ngalakal. Nang matapos na sila dito ay ipinagpatuloy na nila ang paghahanap nila ng daan palabas. Marami pa silang halimaw na nakaengkwentro at dahil binibigyan ni Ichiro sila Liza ng kanilang mga gagawin ay unti-unti ding tumaas ang kanilang mga level. Makalipas ang ilang oras ay hinayaan niya na din sila ni Ichiro na sila na lang ang makipaglaban sa mga halimaw. Ilang sandali lang ay may nakaharap silang undead beast na may level 40. Pagka-atake nito kay Ichiro ay sinipa lang ito ni Ichiro sa trap na nilikha niya. Nang magpatuloy sila ay napadaan naman sila sa isang silid na may mga nakakalat na sutla. Nakita nila dito ang tatlong tao na nabiktima ng halimaw na nakatira dito kaya kaagad nilang pinakawalan ang mga ito. Ang mga ito ay sila Jean Belten na head ng Belten Viscounts, sinidor na isang slave trader at ang isa ay si Somaro na siyang inawat dati ni Ichiro. Sabay-sabay na silang naghanap ng daan palabas at sa unahan lang nila ay andito ang mga kawal na nakikipaglaban sa mga slimes. Dahil ilang beses na silang nakakaengkwentro ng mga slimes ay madali na lang sa kanila na iligpit ang mga ito. Nang mapansin ni Ichiro na may isa ang nahihirapan ay dali-dali niya itong iniligtas at ito pala ay si Zina. Kaya hindi nito mapigilan na matuwa ng sobra matapos din itong makita na buhay si Ichiro. Bigla namang may nakitang treasure box ang ibang kawal ngunit nang binuksan nila ito ay lumabas mula dito ang demon na nagdala sa kanila dito. Balak ni Jin na gamitin dito ang kanyang blast pole pero dahil kailangan pa niya ng oras para sa incantation ay nakapagcast pa ng spell ang demon. Nakita ni Ichiro ang epekto nito kina Liza kaya minabuti niya na patulugin na lang muna ang mga ito. Nang ginamit ni Jin ang blast pole ay nagulat siya na wala itong naging epekto sa demon. Napagpasyahan ni Ichiro na tumulong na ngunit bigla naman siyang inatake ng undead beast. Pero dahil alam niya na ang layout ng labyrinth ay dinala niya ito sa isang silid. Dito niya na ginamit ang kanyang espada at sa isang atake lang niya ay kaagad niyang nailigpit ang halimaw. Para hindi siya makilala ay minabuti niya na magsuot ng ibang damit at maskara. Pagkabalik niya ay kaagad niyang inatake ang demon at sinabihan ng lahat na siya na ang bahala dito. Dito na din nagising sila Liza pero hindi siya maramdaman ng mga ito dahil may ginawa siya sa kanyang sarili. Pagkaganti sa kanya ng demon ay muli niya itong inatake gamit ang bato. Nang tatapusin niya na sana ito ay bigla na lang may pumigil sa kanya at dito na nagpakita sa kanila ang Demon Lord. Kinain nito ang demon bilang pabuya umano sa pagsummon nito sa kanya. Hinarap ito ni Ichiro at dahil sa kanyang espada ay inakala nito na siya ang hero. Pero hindi niya mapalabas ang totoong kapangyarihan ng espada kaya sinamantala ng Demon Lord na atakihin siya ng paulit-ulit. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Zina na ang isa sa kahinaan ng Demon Lord ay ang mahika o mga magical weapons. Dahil dito ay nagpalabas siya ng staff at inatake ito ng fire shot. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay hindi makapaniwala ang Demon Lord na nakakagamit din pala siya ng mahika. Bagamat wala siyang title na hero ay naalala niya na may title siyang God Killer. Kaya ginamit niya ang title niyang ito kapares din ng Divine Sword at matagumpay din niyang nailigpit ang Demon Lord. Dahil dito ay may 3 title siyang nakuha at isa dito ay ang Demon Slayer. Pero nang makalabas na sila sa labyrinth ay bigla na lang niyang nakuha din ang title ng hero. Nang maging opisyal na siyang may-ari nila Liza ay may ibang alipin pa ang nais ipaubaya na lang sa kanya. Ito ay si Lulo at ang isa naman ay si Arisa na siyang nakita niya nung isang araw. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan na saktong-sakto ang pagkakabigkas. Nang hinala siya kagad dito kaya sinubukan niya ito.
Binulungan niya ang mga ito sa salitang Nihongo ngunit tanging si Arisa lang ang nakaintindi dahilan para maisip niya kagad na katulad din siguro ito sa kanya. Gayunpaman ay wala na din siyang nagawa pa kundi tanggapin na lang ang mga ito. Pareho umano silang galing sa Lost Kingdom ng Kuvort. Nang pauwi na sila ay bigla na lang kumulo ang tiyan ni Lulo kaya napagpasyahan ni Ichiro na maghapunan muna sila. Habang kumakain na sila ay napansin niya ang suot nila Arisa na mga pang-alipin pa din kaya lumabas muna siya para bumili ng bago nilang masusuot at pagkain na din na pandagdag sa kanilang hapunan. Pero nang pabalik na siya ay naawa siya sa grupo ng mga aso na nadaanan niya kaya ibinigay niya na lang sa mga ito ang binili niyang pagkain. Matapos makapagbihis nila Liza sa mga bago nilang damit ay dumiretso na sila sa inn. Ang problema ay wala na palang bakanting room at napansin din nila ang masamang tingin ng mga customer kina Liza. Dito na nagsalita si Arisa at walang kaalam-alam ang mga ito na ginagamitan na pala sila ng psychic magic ni Arisa. Maliban sa napabago niya ang tingin ng mga customer kina Liza ay pumayag din si Mosa na gamitin muna nila Liza ang stable. Habang sila Arisa at Lulo naman ay kasama ni Ichiro sa kanyang kwarto kaya dito na din nalaman ni Ichiro na tama nga ang kanyang hinala na isa ding Japanese si Arisa kagaya sa kanya. Na-reincarnate umano ito at dahil sa itim na buhok ni Ichiro ay may hinala ito na isinomen si Ichiro bilang isang hero. Ipinaliwanag nito ang pinagkaiba ng na-reincarnate at na-summon pero base sa kanyang paliwanag ay wala sa mga ito ang nangyari kay Ichiro. Maliban sa walang nakausap na Diyosa si Ichiro ay hindi siya na-summon gamit ang summoning circle. Kinabukasan ng umaga ay biglang bumisita si Zina kaya naabutan nila si Ichiro katabi si Arisa. Hindi kinaya ni Zina ang kanyang nakita kaya dali-dali itong lumabas ng kwarto. Kagad naman itong hinabol ni Ichiro para magpaliwanag dito. Buti na lang ay nakaisip din siya kagad ng paraan para mabilis niya itong mapaniwala. Pagkabalik nila ng inay sinalubong pa sila ni Arisa na parang nangaasar pa sa kanya. Kaya muli din niyang naalala ang naikwento nito sa kanya kagabi. Isa pala itong prinsesa pero matapos masakop ang kanilang kaharian ay naging alipin na siya. Nang magising sila Liza ay inatasan niya ang mga ito na mamili ng mga kailangan nila at dahil medyo masama ang pakiramdam ni Lulo ay silang apat na lang ang lumakad. Habang siya naman ay minabuti na maghanap ng bahay dahil ayaw niyang sa stable na lang palagi matulog sila Liza. Sinamahan siya ni Zine sa paghahanap ngunit lahat ng inirekomenda ni Nodi ay hindi niya nagustuhan. Dahil dadaan si Nodi sa kanilang opisina ay titingnan niya dito kung may mairerekomenda pa siya kaya napagpasyahan ni Ichiro na dadaan na lang siya ulit dito mamayang gabi. Dahil wala na silang pupuntahan pa na iba ay inirekomenda sa kanila ni Nodi ang flea market. Nang patungo na sila dito ay nakita naman sila nila Arisa kaya sumama din ang mga ito para manood ng stage play. Nang matapos sila dito ay naisipan ni Ichiro na pabilihin ng Mitsuhur sila Liza. Ilang sandali lang ay nakasalubong nila ni Zina sila Ayona na halatang galing sa isang labanan kaya kaagad itong nilapitan ni Zina. May nakalaban pala silang mga fang-ants pero bago nila makainkwentro ang mga ito ay may nakita muna silang mga War-Rat Cavalry na posibleng nangakit sa mga fang-ants. Matapos silang pagalingin ni Zina ay bigla naman silang nakarinig ng sigaw ng babae. Kagad nila itong pinuntahan pero pagkadating nila dito ay naasikaso na pala ito nila Tama na isa namang flying ant. Nang sinuri ito ni Ichiro ay nakita niya sa mapa na papalapit na pala sa syudad ang iba sa mga ito. Dahil dito ay kagad niyang pinahanda ang lahat at bago niya masabi kina Ayona ang sitwasyon ay biglang pinatunog ang kampana senyales na may paparating na mga halimaw. Nang makapasok ang mga flying ants ay nakahanda na din ang hukbo ng syudad para harapin ang mga ito. At dahil din sa tulong nila Ichiro ay mabilis lang nilang napababa ang bilang ng mga flying ants na nagawang makapasok sa syudad. Nakita ni Ichiro ang isang flying ant sa loob ng opisina ng Odd Jobs kaya dali-dali siyang nagtungo dito. Buti na lang ay naitaboy niya kagad ang flying ant bago pa makarating sa pinagtataguan ni Nodi ang acid mula sa flying ant. Bigla namang may kumuha kay Nodi at ito pala ay ang kanyang manager na si Yusere Toya. Isa itong elf kaya namangha si Ichiro dahil unang beses pa lang niyang makakita ng isang elf. Pagkalabas niya ay kumalma na din ang buong syudad matapos matagumpay na mapigilan ang pag-atake ng mga flying ants. Ngunit bigla namang may isang kawal ang gustong kumpiskahin ng mga nakuha nilang mga cores. Buti na lang ay may nakahanda siyang dokumento kaya wala ding nagawa ang kawal. Pagkabalik nila sa ina ay nagpahanda siya ng maraming pagkain na pagsasaluhan nila. Pero napansin niya na parang hindi pa maganda ang pakiramdam ni Lulo kaya minabuti niya na maghanap muna sa labas ng pharmacy. Ilang sandali lang ay may nahulog sa kanyang balahibo ng isang shadow owl. Pinatalas niya ang kanyang pandama at nakita niya sa loob ng eskinita ang mga shadow stalker. Nang mapansin siya ng mga ito ay kaagad silang sumugod kaya napilitan na lang siya na labanan ang mga ito.
Matapos niyang maubos ang mga ito ay dali-dali niyang nilapitan ang pinapalibutan nila kanina at napansin niya kagad ang suot nitong pulang helmet at ito pala ay ang tinutukoy kanina nila Iona na Wurrat. Nakiusap ito sa kanya na asikasuhin umano ang kanilang prinsesa kaya napagpasyahan niya na dalhin ang mga ito kina Noddy. Nang makita ni Yuseretoya ang prinoprotektahan ng Wurrat ay nakilala niya kaagad ito na tinawag niyang Mia. Ilang sandali lang ay nagising ito at sa kanyang paningin ay napakamaaliwalas ni Ichiro. Muli itong bumalik sa pagtulog at dahil malala na ang sitwasyon ng Wurrat ay minabuti nila Noddy na humingi na ng tulong sa kakilala nitong dating priest. Kinabukasan ng umaga matapos mag-almusal ni Ichiro ay bumisita siya kina Noddy para kumustahin sila Mia. Habang ipinapaliwanag ni Noddy ang kanilang sitwasyon ay sinamantala niya na din ang pagkakataon na ito na tingnan ang iba pang impormasyon tungkol kay Mia. Ilang sandali lang ay nagkamalay na din ito at dito na sila nagkakilala. Akala nito ay isang spirit user si Ichiro na kagad namang itinanggi ni Ichiro. Minabuti ni Noddy na magluto muna ng makakain ni Mia kaya silang dalawa muna ni Ichiro ang nag-usap. Dahil gustong malaman ni Ichiro kung ano itong mga spirit ay ito kagad ang una niyang tinanong kay Mia. Pero hindi niya masyadong maintindihan ang mga sagot ni Mia kaya nag-iba na lang sila ng pwedeng mapag-usapan. Pagka-uwi niya ay naikwento niya kina Liza ang tungkol kay Mia. Matapos marinig ng mga ito ang tungkol kay Mia ay napagkasundoan nilang lahat na bumisita dito katapos nilang mananghalian. Katulad kay Ichiro ay namamangha din sila na makakita ng isang elf. Pero dahil mahiyain masyado si Mia ay ayaw niya na iwan siya ni Ichiro kina Arisa. Nang pumayag na ito na maiwan kina Arisa ay nagkausap naman sila Ichiro at Noddy. Nalaman ni Noddy na isa palang merchant si Ichiro kaya pinayuhan niya ito na bumili ng cart. May kilala umano si Yuseretoya na isa ding merchant na magre-retiro na at ibinibenta nito ang kanyang cart na may 2 kabayo. Naisip ni Ichiro na mas maganda din na may sarili silang cart kaya napagdesisyonan niya na bilhin ito. Nang makuha na nila ang cart ay nagpaturo muna si Ichiro kay Lulo dahil si Lulo lang ang may karanasan sa kanilang lahat sa pagpapatakbo ng karwahe. Nang maging maayos ang kalagayan ng Wurrat ay nalaman ni Ichiro na Mais pala ang pangalan nito. Dito niya na din nalaman ang buong istorya paano sila nakarating dito. Dinukot pala si Mia ng isang wizard at ikinulong sa cradle. Nang makatakas siya ay tinulungan siya nila Mais kaya dinala siya ng mga ito sa syudad para ipaubaya kay Yuseretoya. Malaki ang posibilidad na ang mga flying ants na umatake nung isang araw ay ipinadala ng wizard. Hindi nila alam kung bakit dinukot si Mia ng wizard pero nakikita ni Ichiro na parang may ideya dito si Yuseretoya. Ilang sandali lang ay bigla silang nakarinig ng sigaw kaya dali-dali silang lumabas. Nakita nila sa sala ang isang misteryosong tao na bigla na lang lumitaw. Ito pala ang kalaban nila Mais pero nang sinugod niya ito ay gumamit lang ito ng psychic magic. Sinubukan naman itong tapatan ni Arisa kaya dito na nagkaroon ng pagkakataon si Ichiro na makahanap ng skill na pang-alter sa psychic magic. Nang makita niya ang pangalan nito ay naalala niya ang hero sa stage play. Nang kukunin na sana nito si Mia ay tinawag niya itong Master Sorcerer at katapos ay nagpakilala siya dito. Sinabi niya dito na hindi niya ito hahayaan lang na makuha si Mia kung ayaw naman ni Mia. Pinakiusapan niya pa ito na umalis na lang pero hindi ito nagpatinag sa kanya. Nang makita niya na walang malay sila tama ay dito na siya nagpasya na labanan ito. Ngunit bigla itong naglaho at nagulat siya na nakakakontrol pala ito ng anino. Bigla namang umatake din si Arisa at dito na nila nakita ang totoong hitsura nito at katulad sa nakikita ni Ichiro ay ito nga ang Undead King. Pagkaganti nito ay sinamantala ni Ichiro ang pagkakataon na ito na makawala. Katapos ay dali-dali niyang pinutol ang anino na siyang ikinagulat ng kalaban. Napansin niya na parang may binabalak na gawin si Arisa kaya gumawa siya ng paraan para mapunta lang sa kanya ang atensyon nito. Ilang sandali lang ay pinatabi na siya ni Arisa at dahil hindi ito inaasahan ng kalaban ay hindi na ito nakaiwas pa. Gayunpaman ay hindi pa din ito sapat para matalo ito at dahil nag-iba ang kulay ng buhok ni Arisa ay nalaman din ito kagad na na-reincarnate lang si Arisa. Dahil hindi talaga tumatalab sa Undead King ang magic gun ni Ichiro ay sinamantala ito ng Undead King na kunin na si Mia. Biglang dumating sila Liza at Lulo kaya inatasan ito ni Ichiro na asikasuhin muna ang iba dahil hahabulin niya si Mia. Matagumpay siyang nakapasok sa portal at pagkadating niya sa lugar na pinagdalhan kay Mia ay nakita din niya kagad dito si Mia. Nagulat naman ang Undead King na nagawa niyang makawala sa shadow prison nito. Hindi na siya nagsayang pa ng oras pero bago pa siya makalapit kay Mia ay dinala siya ng Undead King sa ibang lugar. Nang makita niya na nasa harapan niya ang cradle ay napagtanto niya kaagad na inilabas pala siya ng Undead King. Sigurado siya na nasa loob lang nito si Mia kaya kaagad din siyang kumilos para muling subukan na iligtas si Mia.
Pero sa inaasahan ay maraming kalaban ang kailangan niya munang harapin bago siya makarating sa kinaroroonan ni Mia. Habang paakyat siya ay unti-unti na din niyang naiintindihan ang estruktura ng gusali. Ilang sandali lang ay nakarating siya sa palapag kung saan nakabantay ang isang dryad. Naisip niya na kung matatalo niya ito ay posibleng maka-access siya ng shortcut paakyat sa upper floors dahil ganito ang setup ng ibang game. Sakto namang mababa ang mana points nito kaya humingi ito ng mana points sa kanya. Matapos niya itong mabigyan ng mana points ay pinapasok siya sa isang silid bilang pasasalamat umano sa kanya. Nakita niya sa mapa na silid ito ng nagngangalang Traseuya kaya napagpasyahan niya na pumasok dito. Parang isa pala itong laboratorio kaya naisip niya na baka itong si Traseuya ang lumikha ng cradle. Nalaman din niya ang rason kung bakit nilikha nito ang cradle at sa isip-isip niya ay baka may kinalaman ito bakit kailangan madala sa lugar na ito si Mia. Pagkabalik niya ay nakiusap siya sa dryad kung pwede siya nitong dalhin sa pinakamataas na palapag. Ito ay sa ika-100th floor at pagkadating niya dito ay nakita niya ang tatlong homunculus na may kasamang golem. Ang mga ito na pala ang bantay ng palapag kaya kaagad silang naghanda para labanan siya. Inutusan nila ang golem na umatake at ang pinunterya niya ang letrang E sa noo ng golem ay kaagad itong bumagsak. Napagpasyahan ng isa sa homunculus na si number 7 na siya na lang ang makikipaglaban para makatakas ang iba. Pero nang umatake ito ay madali itong naiwasan ni Ichiro dahilan para makapag-counter siya dito. Dahil kaagad itong nawala ng malay ay minabuti niya na magpatuloy sa pag-akyat. Muli siyang napasok sa silid na kapareho kanina sa dryad at nakita niya dito ang bantay na nakahandusay na. Sinubukan niya itong buhusan ng tubig at dito na bumalik ang dating sigla nito. Iisa lang pala sila ng dryad na nakita niya din kanina at nakiusap siya dito kung pwede din siya nitong dalhin sa pinakamataas sa palapag na kaya nito. Sa pagkakataon na ito ay sa ika-180th floor naman siya dinala at pagkadating niya dito ay ibang nilalang naman ang kanyang mga nakaharap. Pero hindi ito naging problema din sa kanya na mabilis lang din niyang inubos. Nang magpatuloy siya ay nakarating na din siya sa wakas sa silid kung saan naruroon sila Mia at ang Undead King. Hindi makapaniwala ang Undead King na maiksing oras lang ang kinailangan niya para makarating dito. Gayunpaman ay hindi niya pa din umano pwedeng mabawi si Mia kaya nagpalabas din ito ng mga homunculus at mga golem. Ang kinaibahan lang nito kumpara kanina sa ika-100 palapag ay mas pinalakas pa sila ng Undead King. Una niyang nilabanan ng mga golem at dito niya nakuha ang kanyang spear skill. Dali-dali niya itong in-upgrade kaya sa bawat atake niya ay nililigpit niya kaagad ang golem. Nang maubos niya na ang mga golem ay dito naman na nag-umpisang umatake ang mga homunculus. Kahit mas pinalakas na sila ng Undead King ay hindi pa din siya nahihirapan sa mga ito. Matapos niyang mapabagsak ang iba ay sinubukan niyang tanungin ng mga natitira kung bakit nila sinusunod ang kanilang master na ang tingin lang naman sa kanila ay mga pain lamang. Sumagot lang ang mga ito na ito umano ang kanilang kagustuhan at katapos ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang pag-atake. Wala na siyang nagawa pa dito kaya ipinagpatuloy niya na din ang pakikipaglaban hanggang sa mapabagsak niya ang lahat. Kaagad siyang nagtungo sa kinaroroonan ng Undead King at ni Mia kung saan binati pa siya dito ng Undead King bilang bago umanong hero. Bilang pabuya umano sa kanya ay ibinigay sa kanya ang Holy Sword Gjallarhorn. Tinanong niya ito kung ano talaga ang gusto nitong makamit. Dito niya na nalaman ang nais nito at ito pala ay makadiskubre ng hero na magliligpit dito. Ikwinento nito ang kanyang buhay simula sa orihinal niyang buhay hanggang sa ma-reincarnate siya kung saan dinanas din niya ang mapait na karanasan. Matapos marinig ni Ichiro ang lahat ay napagpasyahan niya na tuparin ang pangarap nito. Gamit ang Holy Sword Gjallarhorn ay matagumpay niyang nailigpit ang Undead King dahilan para magkaroon din siya ng title na Undead King Slayer. Ang problema naman niya ngayon ay kusang nag-activate ang self-destruct ng Cradle. Dali-dali niyang nilapitan si Mia at nang magkamalay ito ay tinipon niya din ng mga homunculus. Pinuuna niya ang mga ito dahil gusto niyang balikan ng homunculus na pinatulog niya kanina at katapos ay nagtungo siya sa Dryad. Sa tulong nito ay matagumpay silang nakalabas ng ligtas bago pa gumuho ang Cradle. Nang pabalik na siya sa syudad ay sinalubong siya ng kanyang mga chika babes na labis ang pag-aalala sa kanya. Pinasalamatan siya ni Mia sa pagligtas niya dito kaya nagkaroon din siya ng title na kaibigan ng mga elves. Nang makausap niya ang mga homunculus ay napagpasyahan ng mga ito na kilalanin siyang bagong master. Pero kailangan muna nilang dalhin sa libingan ng asawa ng Undead King ang kanilang wedding ring kaya iniwan muna nila kay Ichiro si homunculus number 7 na binigyan ni Ichiro ng pangalang Nana. Pagkadating nila ng syudad ay dali-dali namang bumisita si Zine kay Ichiro na hindi din napigilang mapaluha sa sobrang tuwa na ligtas si Ichiro. Sinamantala niya na din na ipaalam dito ang kanilang plano na ihatid si Mia sa Elf Village.
Kinabukasan mismo ay lumakad din sila kaagad papuntang Elf Village gamit ang cart na nabili niya. Makalipas ang ilang oras ay minabuti nila na magpahinga muna at mananghalian na din. Ilang sandali lang habang kausap ni Ichiro ang ibang chika babes ay bigla na lang siyang niyaya ni Arisa na sumama dito. May nais pala itong ipakita sa kanya at nang makita niya ito ay nagulat siya sa mga stone torii na magkakatabing nakahandusay. Naging pamilyar din kaagad sa kanya ang mga ito na parang nakita niya na dati ang mga ito. Bigla niyang naalala na parang may kakilala siyang babae at habang kausap niya ito ay nasa likod nito ang shrine na malapit sa tinitirahan ng kanyang lolo. Tinatanong niya ito kung totoo ba talaga ang reincarnation at ayon dito na kailangan umano ng divine intervention para magkasama sila. Dahil sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya ni Arisa ay dito na naputol ang kanyang imahinasyon. Nang tiningnan niya muli ang stone torii ay napansin niya na din na parang isa itong sirang travel gate. Gayunpaman ay hindi na nila ito masyadong pinansin pa at bumalik na sila para maghanda sa pag-alis. Pagsapit ng hapon ay napansin niya sa mapa ang isang karwahe kung saan may nakasakay na mga ratmen. Dito niya na naalala ang sinabi ni Miles sa plano nitong hanapin ang kanya umanong mga kaibigan. Pagkalapit niya sa karwahe ay tama nga ang kanyang hinala kaya napagpasyahan niya na bilhin ang mga ito. Matapos nilang magpasalamat kay Ichiro ay nagpaalam din sila kaagad dahil may kailangan pa umano silang asikasuhin. Minabuti nila na dito na din magpalipas ng gabi at nang matapos silang maghapunan ay kaagad na natulog ang mga chika babes. Dahil na bored si Ichiro ay naisipan niya na pag-eksperimentuhan na lang muna ang kanyang storage. Matapos ang ilang beses niyang pag-e-eksperimento ay ikinumpara niya ito sa kanyang item box at nakita niya na mas mababa talaga ang item box sa kanilang dalawa. Pero bigla siyang may naisip na subukan at dito niya na nalaman na may kanya-kanya pala talaga silang pakinabang. Kinabukasan ng umaga nang magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ay nakarating na din sila sa lugar kung saan sila hinihintay nila Miles. Dito pala nila inilibing ang kanilang mga kaibigan na nasawi habang prinoprotektahan si Mia. Ibinigay ni Miles kay Ichiro ang Silent Bell of Bolinen na likha pa umano ng mga elves. Dahil nakuha niya umano ang tiwala ni Misaneria ay nararapat lang na siya ang humawak dito. Isang araw ay may nadaanan silang magsasaka na biglang sinipa ng isang lalaki dahil nakaharang umano siya sa daan. Naalala ni Liza na ito ang korrupt na kawal na hindi nagtagumpay na maisahan sila. Dahil nagkaroon ng bali sa braso ang magsasaka ay bumaba si Ichiro para bigyan ito ng magic potion. Nang makarating sila sa sunod na syudad ay napagpasyahan ni Ichiro na bumili ng mga elixir para sa kanyang ginagawang mga potions. Maliban dito ay naisipan niya na din na bumili ng mga scrolls. Pagsapit ng gabi ay ginamit niya ang mga ito dahilan para madagdagan ang kanyang mga skills na alam niyang kakailanganin niya balang araw. Habang sinusubukan niya ang mga ito ay hindi niya namalayan na nakapasok na pala siya sa isang barrier. Dahil dito ay inatake siya ng mga bantay kaya humingi din siya kagad ng paumanhin na hindi niya sinasadyang makapasok sa barrier. Madali lang niyang tinalo ang mga umatake sa kanya kaya tumawag na ang namumuno sa kanila ng tulong. Dito na dumating ang kanyang master o ang witch ng Forest of Illusions. Pero pagkalapit nito kay Ichiro ay lumuhad ito at ikinagagalak umano nitong makilala siya. Nakita pala nito ang nakasabit na bell sa kanyang damit kaya nalaman nito kaagad na siya ang emissary ng Bolinen. Dinala siya sa lugar ng mga ito kung saan dito na din humingi sa kanya ng tawad ang bata na si Inanamana. Nalaman niya na gumagawa din pala sila ng iba't ibang klase ng mga potions kaya sinamantala niya ang pagkakataon na ito na magpaturo. Kaya pagka-uwi niya ay nakasimangot na si Arisa dahil kanina pa siya nito hinihintay. Kinabukasan ng umaga ay nagpatuloy sila sa paglalakbay at sunod na nadaanan nilang syudad ay ang Sidem City. Habang nasa tavern si Ichiro ay hindi niya sinasadyang marinig ang usapan ng dalawang lalaki sa kabilang mesa. Biglang lumapit sa kanya ang may-ari ng isang workshop para mapag-usapan nila ang tungkol sa pinapagawa niyang vials. Nalaman niya na hindi pala ito madaling gawin dahil sa mga regulasyon ng syudad pero welcome naman umano siya na mag-aral ng pottery sa shop nito. Bigla na naman niyang narinig ang usapan ng dalawang lalaki at boses sa kanilang usapan ay parang may pinaplano sila sa teritoryo ng kliyente. Hindi niya na masyadong inintindi pa ito dahil katulad lang ito sa alitan ng mga noble. Biglang dumating dito sila Arisa para sunduin na siya dahil oras na umano para matulog. Kinabukasan ng umaga nang papunta na sila sa workshop ay nakita niya sa mapa na may humahabol kay Inanamana. Kagad silang kumilos para puntahan ito kaya bago ito maabutan ng isang humahabol ay nagawa itong mapigilan ni Ichiro. Ang mga potion pala ang pakay ng mga ito at para ligtas na makapasok sa syudad si Inanamana ay napagpasyahan nila Ichiro na pigilan ng ibang humahabol. Ngunit nang makapasok ng syudad si Inanamana ay may bigla namang may humarang sa kanya.
Dali-daling tumakbo ang mga salarin at sa 300 potion ay 180 dito ang nabasag. Nang makita ni Ichiro ang isang basag na may laman pa ay inilagay niya muna ito sa kanyang storage. Katapos ay dinala na nila ang mga natitirang potion sa kliyente ni Inenamana na si Birkins na Assistant Viceroy ng Sidam City. Habang nagsasalita ito ay napansin ni Ichiro na parang pamilyar ang boses nito. Kasama din ito ang kurakot na kawal na si Dosen na siyang ipinagtaka niya. Base umano sa kasunduan ay kailangan nilang maid-liver ang 300 potions ngayong araw bago maggabi. Sinubukan ni Ichiro na makipagnegosasyon at papalitan na lang nila ng ibang potion ng mga kulang ngunit hindi pumayag si Birkins dahil ang tatanggapin lang umano nito ay ang likha ng Witch ng Forest of Illusions. Dito niya na naisip na parang sinusubukan ni Birkins na hindi talaga makumpleto ang mga potions para hindi matuloy ang kasunduan. Bigla niyang naalala ang dalawang lalaki sa tavern at sigurado siya nakaboses ni Birkins ang isa dito. Naisip niya na ang tinutukoy siguro nilang plano ay ang alisin ng Forest of Illusions nang sa gayon ay makapagpatayo sila dito ng bagong bayan. Dahil dito ay kaagad siyang gumawa ng paraan para mapilitan ito na tanggapin ang kulang ng mga potions na ipapalit nila sa mga nabasag kahit hindi pa siya sigurado kung ano talaga ang kanilang pinaplano. Sinabi niya na alam niyang hindi ito ang napagkasundoan nila dahil naging bisita siya nung isang araw ng Witch ng Forest of Illusions. Dahil sa kanyang mga sinabi ay napilitan na lang si Birkins na tanggapin ang kanyang alok at para masigurado na hindi sila maiisahan ay nagpagawa na din siya ng kasulatan. Pagkalabas nila ay nagtungo sila sa workshop para magpagawa ng mga vials. Dahil sa kanilang pagtutulungan ay nakumpleto nila ang mga vials. Ngunit bigla namang dumating sila Dosen para pigilan sila dahil bawal umano ang kanilang ginagawa. Sinira ng mga ito ang kiln dahilan para mabasag din ang mga vials. Wala silang kaalam-alam na pinaghandaan pala ni Ichiro ang ganitong sitwasyon at ang mga totoong vials ay nakatago lang. Kaya pagkadating nila sa opisina ni Birkins ay nagulat ang mga ito na nakumpleto pa din nila ang mga potions. Ang problema ay parang ayaw pirmahan at selyohan ni Birkins ang kasulatan. Bigla na lang may nagsalita na siya na lang umano ang pipirma at ito pala ay si Count Kuhano. Alam na din pala nito ang mga hindi magandang pinaggagagawa ni Birkins kaya napagpasyahan nito na tanggalin siyang Assistant Viceroy. Sa galit ni Birkins ay inatake niya si Count Kuhano ngunit madali lang itong sinangga ni Count Kuhano. Katapos ay napagpasyahan ni Count Kuhano na parusahan sila ng kamatayan kaya mabilis na kumilos si Ichiro para patulugin ang mga ito dahil ayaw niya na makita ng mga bata ang gagawin ni Count Kuhano. Bago sila umalis ng syudad ay binigyan sila ni Inenamana ng lantern na isang magic item bilang pasasalamat umano sa kanilang ginawa. Habang ang ibinigay naman ng Witch ng Forest of Illusions ay ang basbas na isa na siyang ganap na kaibigan ng mga witch. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Death March to the Parallel World Rhapsody Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.